Hindi ako naniniwala sa pasaherong ligaw. Hanggang sa nangyari to sa akin sa Quezon Avenue. Alas 12 na ng madaling araw. Ang tanging kasama ko sa biyahe ay ang tunog ng ulan at ang pagod ng buong araw. Gusto ko na lang sanang umuwi pero kailangan ko pa ng huling ikot. Sa gitna ng dilim, may nakita akong pumara. Isang babaeng balot ng itim na kapote. Umupo siya sa likod ko mismo, yung pwestong tinatawag nating kabit-balikat. Ramdam ko agad ang biglaang lamig na pumasok sa jeep. Hindi ito lamig ng ulan. Iba ito, amoy lupa, amoy bulaklak ng patay. Ang bigat ng bawat hinga niya sa likod ng batok ko. Nag-abot siya ng bayad. Pagdampi ng kamay niya sa palad ko para akong humawak ng yelo. Malambot, parang walang buto. Bayad po ang bulong niya. Pagtingin ko sa palad ko, nanigas ako. Hindi 5 o 10 ang nakuha ko. 2 puting barya na may nakadikit pang mga hibla ng bola. Dahan-dahan akong tumingin sa rearview mirror para tanungin siya. Pero ang nakita ko sa salamin, hindi yung babae. Ang nakita ko ay ang sarili kong mukha. Pero ang mga mata ko, may nakatakip na barya, tulad ng sa mga bangkay. Lumingon ako sa likod, bakante na ang jeep. Pero sa upuang katabi ko, may basang marka ng paa na papunta sa driver's seat. Doon ko narinig ang bulong sa mismong tenga ko. Kuya, kulang ang sukli ko. Huwag kang titingin sa salamin. Baka ikaw na ang isunod.